Sa isang malayong isla ay may mag-anak. Dalawa ang kanyang anak at ang kanyang asawa ay mangingisda. Sila ay nakatira sa tabing dagat. Ang kanyang ama ay mangingisda at palagi itong pumapalaot upang manguha ng kanilang kakainin. Sa kadahilan ng hindi maganda, ang kanilang ama ay palaging galit. Palagi sila nagtatalo ng kanyang nanay sa mga kadahilan ng mababaw at hindi maunawaan. Isang beses, nagpasya ang kanyang tatay na isama ang kanyang nanay para mangisda. Pero hindi alam na magkapatid na ito na pala ang kanilang huling pagkikita ng kanyang ina. Dumating ang kanyang ama at hindi nakasama ang kanyang ina at nadatnan niya nga ang magkapatid na nag-aantay sa tabi ng dalampasigan. Naman sinabi nito sa magkapatid na ang kanilang ina ay wala na. Ito ay nalunod at hindi na nila ito makikita. Ikinabigla naman ito ng dalawang magkapatid. Wala silang ginawa kundi umiyak ng umiyak ng umiyak at patuloy nilang hinanap paikot-ikot sa dagat kung makikita ba nila ito. Ngunit bigo sila. Isang beses, habang nakaupo ang magkapatid, natanaw nila ang isang babaeng nakatayo sa dalampasigan at kumakaway ito sa kanila. Namukhaan nila ito na kanilang ina at agad nilang nilapitan. Nga sila nagkamali at ina nga nila ito. Tuwang-tuwa sila itong niyakap nila at nagtanong, "Nanay, ano po nangyari sa inyo? Ba't po kami iniwan?" At doon nga kinuwento ng kanyang ina ang nangyari sa kanya. Sa kwento ng kanyang inay ay itinulak nga raw siya nito sa dagat. Ngunit sa di inaasahang misteryo ay isang nilalang ang nagpakita sa kanya at nagbigay sa kanya ng hininga para hindi siya masawi o malunod. Ngunit isang bagay ang kanya pinagtataka. Dinutubuan siya ng kaliskis at kailanman ay hindi siya nakakaapak sa lupa na walang dagat. Dahil doon ay nawala na siya ng pag-asa. Ayon sa nilalang sa dagat ay magiging isa siyang isda kapalit ng kanyang buhay. At dahil dito ay agad niyang pinaalam ito sa kanyang anak habang siya ay tao pa. Niya dito sa kanyang anak na kung may mahuhuli ang kanyang ama na malaking isda na kulay asul at kulay asul din ang mata ay wag na wag nila itong kakainin at pagkus ibaon nila ang tinik. Isang beses, dumating ang kanyang ama na may kasamang ibang babae at may nahuling malaking isda. Ang tuwa ito dahil may malaki na silang ulam. Kabaliktaran naman ng magkapatid dahil alam nilang ito ang kanilang ina. Wala silang ginawa kundi yapusin ito. Nagpakasaya naman ang ama nito at ang kanyang babae sa pagkain ng isdang malaki na nahuli. Matapos kumain, ang tatay nila at ang babae ay agad din ang kinuha ang buto nito dahil naalala nila ang bilin ng kanilang nanay. Ang bilin na kung saan ang buto nito ay ibaon sa lupa tabi ng kanilang bahay. Malungkot ang dalawang magkapatid at wala na lang nagawa, kaya sinunod na lang ang utos ng kanilang ina. Hindi inaasahang pangyayari, ang babae at ang kanyang tatay ay tila nawawala sa kanilang sarili simula nung kumain ng isda. Laking gulat ang magkapatid, may nakita silang isang puno. Ang puno ay tumubo sa kung saan nila binaon ang buto ng isda. Laking gulat din nila na nakita nila ang mga dahon nito ay ginto. Pero malungkot pa rin ang mga ito at walang sayang nararamdaman. Ang puno ay may gintong dahon na kahit wala na ang nanay nila sa tabi nila ay makakatulong pa rin ito sa kanilang buhay.